Ito na yung mga kababayan, yung mga latest na balita tungkol kay Sara Duterte. Confirm na po na yung mga kamag-anak ni Piatos, mga katropa ni Piatos, mga kababayan, lahat walang birth certificate. Kinonfirm na mga kababayan ng Philippine Statistics Authority. Ito yung balita na pinalabas pala ngayon, 54 minutes ago ng PTB4. Mga pangalan na umano'y nakatanggap ng 612.5 million OBP, DepEd Confidential Funds. Mary Grace Piatos, Piatos Lim, Xia Otso, Xiaomi Otso, Rinan Piatos, J. Camote, Miggy Mango, Dodong Alcala, nadagdagan pa po, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong, Dodong Barok. Lahat wala pong birth certificate. Ayan o. Sabi dito sa report ng state media, imaginary, isinapubliko na ng House Prosecution Panel ang ilan pa sa mga pangalan ng umano'y mga nakatanggap ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Wala ring datos ang mga naturang pangalan ayon sa Philippine Statistics Authority. Hindi lang po ito kapabayaan, ito ay isang maingat na planong paglustay sa pundo ng bayan, saad ni House Deputy Majority Leader Representative Paulo Ortega. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, malamang convicted si Sara sa paglustay. Napakalakas ng ebidensya po. Isa sa mga articles of impeachment, yung pagwaldas ng confidential funds. Hindi lang yung 125 million na nalunok in 11 days. Lumaki pa mga kababayan yung involved na pera, 600 million plus. Matindi po. Ito pala yung kumpletong lista mga kababayan ng Chicheria. Sabi dito sa report ng Daily Guardian, grocery list yarn, more questionable names surfaced in the acknowledgement receipts for the Office of the Vice President's confidential funds, confidential in intelligence fund use. Ayan po mga kababayan. May Chippy McDonald pa pala, Carlos Miguel Oisy. Alam na natin yan. Ito, May Pamana, Dan Rick Otso, Alan Rick Otso, may Glyza Ranger pa pala. Tapos ito yung mga bago, J. Camote, Roman Felicidad, Romeo Felicidad, Miggy Mango, at saka ito yung mga Dodong Alcala, Dodong Barok, Dodong Bina, Dodong Bunal, Dodong Darong. Yung sinasabi ni Sara Duterte na ang dapat niya, focus natin yung paglaban sa korupsyon. Para nga bang sinasabi niya yon, bagay na nakarap siya sa salamin. Kaya sinupalpal mga kababayan kanina ni Jose Claire Castro. Ayan mga kababayan, sabi ni Sara Duterte doon sa The Hague, let us not forget the real issues in our country, and that is poverty, corruption, the failure of the government to answer the demands from the people about accountability and transparency, the failure of the government to address peace and security in our country. Yan yung sabi niya yung nung March 15. Ngayon, sabi ni Jose Claire Castro kanina, BP Sara is really correct that we should deal with the issues of corruption, and we will start with the confidential funds that she spent. Basag na basag po. Ngayon, kinukonsider na po ang posibilidad na bumalik na daw tayo sa ICC. Ito yung latest na balita ngayon. Palace official says time to discuss whether the Philippines should rejoin ICC. Pakinggan natin mga kababayan uli balikan natin si Press Secretary, Yusek pala, Attorney Claire Castro.
Yusek, babalikan ko lang yung ICC. Yung Malacanang ba, it shares the view na yung kaso ng mga pagpatay na nangyari before we withdrew from the Rome Statute, may jurisdiction yung ICC doon? Okay, magandang katanungan yan. Una, ang sinabi kasi ng Pangulo is walang jurisdiction ngayon. Ngayon, totoo naman po walang jurisdiction ng ICC ngayon. Pero kung pagbabasihan po natin ang sinabi ng Supreme Court sa kanila naging decision, although it's an obiter dictum, but still, pronouncement pa rin ng Supreme Court na lahat po na nangyari na krimen, nasakop po ng ICC. At ayon din po sa Rome Statute, na naganap prior to the withdrawal from the Rome Statute, meron pong jurisdiction ang ICC. Okay, kasi po nung nasabi po ni former presidential spokesman and legal counsel Salvador Panelo na hindi naman daw talaga nag-take effect sa Pilipinas yung Rome Statute because it was never published in the official gazette ang ating pamahalaan. What do you say to that? So pag tama yung argument ng yun, ibig sabihin hindi talaga nagkaroon ng jurisdiction yung ICC. What's your take on that argument? Kung hindi po nag-take effect ito, ba't kailangan sila mag-withdraw in the first place? So, ibig sabihin na-ratify po ito. So, since na-ratified po ito, it means effective po ito. Nag-take effect siya. So, there's nothing to withdraw kung walang effectivity yung batas. But will there be effort on the Marcos admin to refute the claim that it was never published? There's May records naman ba tayo na to prove na it was published kung meron man? There's nothing to refute because it was effective until withdrawn. So there's nothing to refute about the said publication. There's not ratification. So yung publication requirement ba na comply, yun po kasi ang lagi niyang argue. Okay, ito lang naman ang tanong natin. Kung naniniwala kayo walang effect or hindi effective or hindi nag-take effect ang Rome Statute sa atin dahil walang publication, ba't kaya nga kayo nag-withdraw? Diba dapat hindi na kayo nag-withdraw? Wala na kayong ginawa kasi wala pa lang, hindi pala tayo naging member, hindi pala tayo naging asumang-ayon sa nasabing Rome Statute. Correct. Dapat walang withdrawal. Diba? Contradicting yung sinasabi niya. So ibig sabihin, there's nothing to withdraw kung hindi talaga nag-take effect. Yes. Okay. Salamat. At yung withdrawal na yun, nirecognize ng ICC. Diba? Salamat po. Finally, Chris Jose Repate. Morning, ma'am. Yes, ma'am. May kumakalat po sa social media na may mga ilang OFWs ang pinupunit po yung picture ng mahal na Pangulo kasama po si First Lady. Ang sa kanila po, tinraidor daw po ng administrasyon ang Duterte, si former President Duterte at mga supporters nito. Reaction po, ma'am. Okay, hindi ako hindi ako magbigay ng aking opinion tungkol do sa social media na nagpakita na nagpupunit ng picture. Hindi ko alam kung valid yan or what. Doon tayo sa pagtatraidor na lang, ha. Okay, yung pagtatraidor sa Pangulong Duterte at sa mga supporters. Unang-una po, ano po ba dapat paano po nila masasabing nagtraidor? Kung tayo naman po ay tumutupad, uulitin po natin, tumutupad lamang po sa ating commitment na makipag-coordinate, makipag-cooperate sa Interpol. Pangalawa, hindi po pagtatraidor kung tayo man po ang kapwa nating Pilipino na siyang nagrereklamo ng madugong pagkitil ng buhay. Mabibigyan din po ng hustisya kung madidinig po ang panig ng dating Pangulong Duterte. May pagtatraidor din po ba kung mismo tayo ay nagbibigay ng tsansa para ma-enjoy, no? Ni dating Pangulong Duterte yung due process na pinagkait niya dati sa mga biktima ng EJK. So, sabi nga po nila, uulitin natin, buti pa nga po si dating Pangulong Duterte, yung mga pulis na nagsagawa po ng pag-aresto, hindi po sinabi
na i-encourage si dating Pangulong Duterte na lumaban na lamang. Binigyan po siya, tinirato po siya, hindi lang bilang isang ordinaryong Pilipino, kung hindi dating Pangulo. Thank you po. Thank you for your questions. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps. At Buenelta mga kababayan kay Digong. Magaling talaga ito si Yusek Claire Castro. Binigyan siya ng due process. At yung pag-aresto sa kanya, trinato siyang mabuti bilang isang Pangulo. Walang walang madugo na pangyayari. Walang nasaktan mga kababayan sa mga kasama ni Digong. Ang nasaktan yung pulis po kasi inambalos ni Hanilit ng cellphone sa ulo. You see? O ngayon, si Digong, mga kababayan, in high spirit. Ito ngayon yung latest. Walang dapat ipag-alala yung mga supporters niya kasi nasa magandang kalagayan, sabi ni Mijal Dea. Former President Duterte in a very high spirits inside ICC detention facility, sabi ni Mijal Dea. Former Executive Secretary Salvador Mijal Dea was able to visit former President Rodrigo Duterte for the second time inside ICC detention facility in Esquebeningen on Monday, March 17. Kahapon po. At in a very high spirits. Kita ninyo mga kababayan, walang dapat ipagmatol si Senator Bongo na nangiyak-iyak kasi maski daw chinilas, walang chinilas kasi nakasapatos nga. Booking yung fake news ni Bongo. Nga. May padramang paiyak-iyak. Alam nyo ba, wala siyang chinilas, pati chinilas niya wala, nakapaa. Uli naming pagkausap, nasa eroplano pa siya, sabi ni Attorney Mijal Dea, nakapaa siya. Anong nakapaa? Nakasapatos nga naka-rubber shoes. Sabi nga sa inyo, nagdadrama siya para gatungan yung mga tao na mag-people power. Dokumentado po, may picture na naka-rubber shoes sa eroplano. At ngayon po, sabi ni Mijal Dea, binisita ko niya in a very high spirits. Nasa magandang kalagayan po ay spirits. Habang yung mga biktima ng AJK po, espiritu na. You see? Lahat ng mga espiritu, mga kaluluwa na lang. Pero siya nasa high spirits. Kita ninyo? Ang pagkakaiba? Kaya huwag kayong pagagatong po sa mga drama nila. Santambak silang mga fake news peddlers. Mga sinungaling po. Palibasa, sabi ni Lucas Bersamin, ang pabrikaan niya kasi ng fake news, si Digong mismo. One-man factory ng fake news. Ito yung latest na balita ngayon in high spirit. According to Mijal Dea, the former president looks well and was already able to catch up on some sleep. Nakatulog ng maayos. Okay naman siya. He's in a very high spirits. Ano lang siya, naisip niya ang mga sumusuporta sa kanya, nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Isa sa medyo namimiss niya yung kanyang usual na kinakain, yung tuyo, yung munggo. At higit sa lahat, yung piniritong saging, yun ang nawawala sa kanya. Other than that, he's okay. Ipagdasal. Keep on praying for him, he continued. Paano nga pakikinggan nga ng Diyos na pinagmumura ni Digong yung Diyos? Di ba? Sabi pa rito, Mijal Dea also said that the former president is still in the hospital wing of the facility, same as what Vice President Sara Duterte said when she visited her father last Friday, March 14. Kaya walang dapat ipag-alala, tulad ng kwento ni Bongo na kasinungalingan na pati daw yung pag titake na niyang medicine, problema. Paano maging problema na nasa hospital wing asikaso ng mga nurse doon? Kaya malabo yung mga paiyak-iyak ni Bongo. Di pa yung latest report ngayon galing sa One News. The Supreme Court has directed the Duterte siblings to personally submit the response to the Department of Justice, a comment on their consolidated petition for habeas corpus. The DOJ took
over the government's representation in the case after the Office of the Solicitor General recused itself, citing its stance that the ICC has no jurisdiction over the Philippines. So to make over na lang mga kababayan yung DOJ kasi ayaw ni Sulgen Midardo Guevara. So yan po mga kababayan yung mga latest ngayon, mga latest na balita. Ituloy lang ninyo mga DDS yung pagmumura. Ibas ninyo pati yung Supreme Court para may paglalagyan kayo. Pati ICC. Araw-arawin ninyo, kuyugin ninyo ng mga masasamang salita, paulanan ninyo, paliguan ninyo ng mga masasamang salita para ayos na ayos ang kalalagyan ni Digong. Di ba? Para permanente na siya doon, lifetime na. Yun naman talagang destino doon, mga kababayan. Ang napakalakas na ebidensya galing mismo sa bibig ni Digong, sabi ng mga abogado. Si Sara ganon din sa impeachment, galing sa bibig niya mismo yung ebidensya. At yung mga ebidensya galing sa staff niya, yung mga piatos. Yung mga chichirya ang nagsulat noon at nag-furnish ng copy sa Quadcom. Mismong mga staff ni Sara, binigyan ng mga staff ni Sara yung Congress, yung mga prosecutors ng ebidensya laban kay Sara mismo. Ang may kasalanan, sila lahat. Idiniin si Sara ng mga staff niya. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.